Dalawa ang may pagmamalaki ng Cuenca, ang Mount Makulot at ang pagiging home of the bakers. Abay ipapakita rin natin sa video na to na pwede rin nilang ipagmalaki ang kanilang mga pagkain. Mag-aalmusal tayo sa isang lugawan na talaga namang laging ubusan. Yan ho'y timpla nyo sadya? Oo, padalawa na rin. Pag-araw ng Sabado, dalawang mahigit nito. Tapos pupuntahan natin ng isang bakery at aalamin ang istorya kung bakit sikat ang Cuenca pagdating sa mga panaderya. Marami pong taga-Cuenca ang manggagawa ng pandesal sa Kalakhang, Maynila. May titimusan rin tayo na kakabukas laang at ang handa ay masarap na Pinoy food. At tatapusin natin sa isang lomi overload na paborito ng mga umaakyat sa Mount Makulot bago tayo magtapos sa isang napakagandang view. Food trip sa home of the bakers? Let's go! Kita nyo naman sa view pa lang ng Mount Makulot na tayo ay nasa Cuenca, Batangas na. Good morning mula sa Cuenca at tayo ay dumayo din sa Joppy Special Lugaw at iba pa. Mukhang may masarap na barbecue din na tari daw ay goto pero iba ang dinayo natin. Tayo ay bababa doon para sa kanilang special lugaw. Garne ang mga gusto kong kainan. Yung talagang mga alam mo na mga lokal ang kumakain. Pero balita ko, dinadayo na rin. Yan na rin mga pagpipilian. Nakita mo, 15 pesos laang. May lugaw ka na. Pero syempre, susulitin natin ang ating dayo. Doon tayo sa Jumbo. Ayan, good morning ho. Sino daw si Joppy? Ay, ako. Kayo ho. Kailan pa nagbukas ang inyong lugawan, Are? 2012 pa, matagal-tagal na rin pala, no? Yan ho'y timpla nyo sadya? Oo, padalawa na rin. Padalwa na, tapos paubos na. Nakakailang ganyan ho kayo sa isang araw? Pag-araw ng Sabado, dalawang mahigit nito. Dalawang mahigit, Oo, itong kalaki. Pag mga alang araw, isa't kalate. Isa't kalate. Tapos hanggang anong oras kayo bukas? Pinakamatagal na ang 11. Hanggang 11, ubos na yun? Ubus na, pati yung ita kasi inaabot ng 12, yung goto tsaka inihaw. May goto tinihaw doon. Ano yung araw-araw kayong bukas? Sunday wala. Sunday wala? Wala pag Sunday. Tapos ano rin mga laman loob mo? Ayan ito ay yung mga laman loob ng baboy. Baboy are? Oo, may baka tayo, may baka rin. Ari ay binubong, ari ay isaw, bulaklak, tsaka tumbong. Ari naman ang ating baka. Sinasama din yan sa all-in saka sa Jumbo? Kung ano yung gusto ng customer, ari ay ulo tsaka tuwalya. May ulo din? Laman loob. May utak. Tapos ano pa mga sinasama sa inyong lugaw? Yan, yung mga tukwat baboy. Tukwat baboy. Lumpia, lechon, lechong ulo. Lechong ulo. Tsaka bulaklak, yung chichon bulaklak. Yung chichon bulaklak. Wow. Ano yung lumpia nyo? Gulay o Shanghai? Lumpiang gulay yan. Lumpiang gulay. Puro yan, gihan. Walang boy bawang. Walang boy bawang. Ito yung sili. Sili, garlic. Tapos may sili oil din tayo. Nandun sa lamesa, mga sili oil. Mga taga saan ho nakain sa inyo dito? Malalayo. San Pascual, Santa Teresita, Batangas, Lipa. Tsaka yung mga taga-Cuenca sa bayan. Dini pala sa Cuenca, kasi sa amin sa Lipa, pag almusal, namimili sa Lomit Goto. Dini, lugaw. Sa tingin niyo, ba't binabalik-balikan ng lugaw nyo? Balay ko masarap. Palagi. Tsaka yung aking sili. Wala sila kasi ng ganyang mga sili. Sige, ako yung isang jumbo. Jumbo? Sige. Isang jumbo saka isang with egg. Sige. Tsaka isang with egg. Binubong. Binubong. Ito ang masarap. Ito yan tumbong ng baboy. Isaw. Hindi na isaw. Okay. Assorted na to. Assorted. May mga bulaklak. Ang Jumbo halos pares din ang uli ng kaya lang malaki ang... Mas malaki lang. Malaki lang. Ito ang bawang at puro to. Hindi siya boy bawang. Purong labuyo to. Pare, turo mo rin sa kanila yung mga suka ha. Yun. Ayan. Salamat. Thank you. Okay. Akalain mo, 15 pesos.
may pampainit ka na ng tiyan at kita nyo naman sa dami, ay mabubusog ka na rin dyan. Pero kung may budget ka naman, ay didini ka sa all-in na, ay jumbo pa. Yung mga laman loob na tinatadtad doon kanina ay narinig. Tapos kita nyo, ang laki ng malukong. Para masulit ang tayo ay meron ding lumpiang gulay, saka tokwat baboy. Biruin mo, 15 pesos, may almusal ka na, may nakakabusog na almusal ka na. Pero para sulit ang dayo, magja-jumbo tayo. Yan, napaka-solid ng ating first stop sa ating Cuenca Food Crawl. Hindi na pinapatagal yan. Yung lugaw nila, puti, kulay puti. Tapos nakita nyo naman, malapot. Yan. First bite. Thank you, Lord. Wow! Ang sarap ng pinakalugaw nila. Ang sarap ng pagkakaalat. Tapos may konting luya flavor. And then yung bawang. Lasap na lasap mo yung sarap ng bawang. Actually, eto, may alat na to ng konti eh. Mas pasasarapin lang natin ng konti. Lagyan lang natin ng kalamansi. Iwas lang sa buto. Konting patis. May alat na nga kasi iyan. Tapos, ari yung kanilang pinagmamalaki na chili flakes. Yan. Purong siling labuyo daw iyan na may bawang. Yung naparami ata. Wow! Mas sumarap na nga. Oh, little nga yung anghang Mas nakakagana. Kasi yan, may nilagang itlog din sila. Tapos yung mga lamang loob nila, malambot. Tapos masarap talagang kapares ng ng lugaw, lumpiang gulay. Sarap ng pagkakatimpla ng gulay sa loob. Tapos, isa pang masarap na kaulam ng lugaw, tokwat baboy. Lagyan lang natin ng suka sa toyo. Lagyan din natin ng sweet chili. Konti lang. Testing. Yan. Yung tokwa nila, walang asin. Tapos crispy yung yung pork. Tama natin din eh. Kaya naman pala kaaga na sold out. At kaya pala dinadayo hindi lang ng mga taga-Cuenca. Ay solid nga sadya. Kung nga rin simulan ng ating Cuenca Food Crawl, ay excited for the meals to come. Kaya subukan nyo na. Din sa Jappy Special Lugaw. See you sa next one. Sabi ko kay Mrs., pupunta na kami sa next location namin. Ayaw daw niyang madaliin yung kanyang lugaw. At sarap na sarap siya. Tayo sa Luis Bakery sa Cuenca, Batangas. Medyo bago-bagong pangalan pero ang background niyan ay legendary na. Alamin natin ang storya nila. At pagpasok nyo, ay impressive ang bake shop na ari. Not your everyday bake shop. Talagang mukhang ari nga sadya may pagmamalaki ng mga taga-Cuenca. Titingnan natin kung ano mga meron din eh. Yan, cream cheese bread. Isa daw sa mga best sellers nila yan. Meron ding mamon, may mga crinkles, mga fruit cake, yanono. Yan, may mga cheese cupcake. Parang okay din ang brownies Strawberry Hungarian cinnamon na rin. Laking ari, 60 pesos lang. Tapos meron silang iba't ibang variants ng ensaymada. Ube cheese pandesal, cheese roll, paborito ni Mrs. Tapos yan, iba't ibang klase ng loaf bread. At marami pang iba. Tapos may coffee shop din sila din eh. Di na tayo magkakape habang tayo ay pipimos ng siguro mga 2 variant ng tinapay nila. Tapos magti-take out tayo para sa bahay. May mga hopya rin sila din eh. Ti-take out ko ang aking mami. Hoy, may nemesis. Kung follower kita sa aking Facebook saka TikTok account, alam nyo sinasabi ko. May mga cakes din sila oh. Nice. Ayan,
lang, kasasarap ng tinapay, pero ako'y busog na busog pa doon sa lugaw, kaya magkakape tayo. Ice black, yan, para 0 calories. Yung yung mga black coffee na mapait, matapang, pero nandun yung natural sweetness ng kape. Sabi ni Aisha, masarap daw yung Spanish latte. Try na nga rin natin, binibida niya, para daw yung paborito namin sa BGC. Sarap nga, pero mas gusto ko lagi as always, black coffee. Good morning, magandang umaga po. Ako po si Chito Chavez, taga Cuenca. Ako po may-ari ng isang bakery sa Maynila, ang Tinapayan Festival Bake Shop. At ako po may bakery din, 10 ng aking pamilya sa bayan ng Cuenca. Yung kung tawagin po ay Luis Bakery sa Cuenca. Ako'y matagal ng panadero. Ang Cuenca ay tinaguri ang Cuenca, Home of the Bakers. Bakit po? Marami pong taga Cuenca ang manggagawa ng pandesal sa Kalakhang, Maynila. Kami po yung mga panadero na kung tawagin dito sa ating kapuluan ay panaderong manggagawa ng pandesal. Ang ating pong hanap buhay dati ay isang poultry farm at gasolinahan, pero dahil nga po ang taga Cuenca ay pumasok sa bakery industry noon pa man. Ako po yung nakigaya lamang at pinalad po tayo sa paggagawa ng pandesal. Ngayon po yung nakakagawa na tayo ng iba't ibang uri ng tinapay, cakes, pastries, ensaymada, cheesy loaf, ubi loaf. Pero ako po yung nag-umpisa sa paggawa lamang ng pandesal. Tapos kayo ho ay presidente ho ng isang asosasyon. Pwede nyo ikwento ho yun? Naku, matagal-tagal na ho akong pangulo ng iba't ibang uri ng asosasyon since 1984. Ako po yung naging presidente ng mga taga-Cuencang panadero sa Kalakhang, Maynila. Naging tagapagsalita po ako ng Philippine Federation of Bakers at the same time Vice President, Executive Vice President. Naging presidente po ako ng Metro Manila Bakers Association. Naging presidente po ako ng Philippine Society of Baking. At nagsilbi po akong napakatagal sa iba't ibang sektor ng pagtitinapay bilang opisyalis nito. At hanggang sa ngayon, paminsan-minsan, ay nakikita pa rin po tayo sa media kapag tumataas po ang presyo ng tinapay. Kasalukuyan po akong Pangulo ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino. Grupo po ito ng maliit at malaking bakery. According to the record ng National Food Authority, kung saan ako po ay sekretaryo ng Metro Manila Bakers Association, 3,700 bakers po meron sa Metro Manila. Ang 1,200 po nito, taga Cuenca. At ang marami po rito, Batanggenyo. Kung ang Taal po ay noted sa Balisong at Barong, ang Padre Garcia po ay noted sa Baka. Ang taga Cuenca po ay mga panaderong manggagawa ng pandesal. Alam niyo po, ako po'y natuto ng paggawa ng tinapay sa mga panaderong taga Cuenca na nagtrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Yung pong mga malalaking bakery sa Metro Manila o bake shop, karamihan po riyan ang naging panadero taga Cuenca. So, ano hong pangarap nyo ho para sa bakery industry dito sa Cuenca? Aba, ay ang makarating po sa ibang bansa ang magtitinapay na Pilipino. Sa tingin nyo, kung meron ho tayong isang bakery good o tinapay na kailangang makilala ng buong mundo, ano ho yun? Pandesal. Ako po si Luis Chavez mula sa Luis Bakery po. 2017 pa po nung iumpisahan po namin ng aking ama na mag-usap tungkol po sa pagbubukas ng bakery dito sa bayan ng Cuenca. Nag-umpisa po kami magplano at umpisahan po ang paggawa ng bakery dito, pandemic. Despite the fact po na kumbaga struggling po ang industriya ng bakery noon, yung aming hanap buhay po noon ay medyo may kinakaharap na kumbaga problema pagdating po sa negosyo. Pinagpursigihan pa rin po namin dahil kumbaga we wanted to inspire. Wala nung panahon po na yun, wala tayong ibang pwedeng gawin kundi we just have to move on and we have to continuously grow, continuously do our business. Kaya nung panahon po ng pandemya, talagang pinagdesisyonan po namin na mag-umpisa na tayo, magtayo tayo ng bakery. Ang tiningnan po namin hindi yung nung mga panahon na yun, ang tiningnan po namin yung mga susunod na panahon, yung mga susunod na taon. We wanted to inspire other community bakeries na despite the fact po na may kinakaharap tayong suliranin o problema, kailangan pagpursigihan po natin kung gusto natin umunlad sa mga sa bagay na gusto natin gawin. Ito po sir yung yung cheesy loaf. Ito po yung ube loaf. Ito yung black forest loaf. Tapos ito po yung pinakabago natin sa mga premium loaf, yung 4 cheese loaf. Ito po yung ginamitan natin ng kumbaga 4 cheese. California po talaga. Galing California pa po yung cheese nito. Ito po yung butter chiffon.
Ito yung squash dinner roll, kung saan yung traditional po na dinner roll, hinaluan po natin ng local agricultural product na squash. Tapos ito po yung cream puff. Ito po talaga bestseller po natin sa pastries. Ito po yung chocolate eclair. Tapos yung Hungarian cinnamon, ito sobrang lakas po na dito sa atin ito. Tapos yung brownies, yung caramel fudge. Ito po yung butter mamon. Ito yung, kumbaga, halos lahat po ng customer natin, ito po talaga yung pinakalahat na sasarapan po sila. Tapos ito rin po sa bread product naman. Bukod ito po sa mga parang cake type po natin, itong butter mamon. Ito naman po yung counterpart niyan sa breads. Ito po lahat ng customer natin talagang sobrang nasasarapan po dito. Tapos ito po yung cream cheese mamon. Tapos ito yung Madeline, yung bagong product po natin na nilabas. Pianono roll. Tapos ito kakalabas lang po ulit natin, although matagal na po tayong gumagawa niyan. Tapos ito yung cracker bar. Siyempre ito po yung Don Cheetos na ensaymada. Puro itlog at puro butter lang po ang content niya. At ang keso po na ginamit natin talagang yung parmesan po na ginigrate. Ito po yung fruitcake na kadalasan po nilalabas ang fruitcake during holiday season like Christmas, New Year. Pero dito po sa Luis Bakery, all throughout the year meron po tayong fruitcake. Tapos ito po, yung Brazo de Mercedes natin, bagong-bagong bake pa lang po ito. Talagang ito po, napakasarap po nito. Karamihan po ng customer natin, pagdating po sa ito po ang hinahanap. Kaya napakabilis pong maubos ng Brazo de Mercedes po natin. Kaya na rin cream cheese ko. Lambot to. Kasi sabi ko, parang kasarap na rin i-pares sa kape. Yan. Ooh. Kita nyo kung gaano kalambot yan. First bite. Thank you, Lord. Grabe yun. Ito, parang cheesecake. Tapos parang mamon sa grabe to. Probably, hirap sabihin na best na tinapay na natin musa ko sa isang bakery. Pero, na iyon. Bihira ako ma-speechless sa pagkain. Biruin mo sa tinapay, may speechless ako. Pagsasarap na rin. Lambot ng tinapay. Sarap ng pagka-cream cheese. Para talaga siyang cheesecake. Konting cream cheese lang. Tapos tinapay. Sarap din kasi ng tinapay. Lambot. Naman yung kanilang butter mamon. Lambot. Napaka-airy. Yan ang mga mamon. Napakalambot ng mamon. Obvious naman. Kita niyo naman yung pagkalambot na yan. Buttery. Tapos yung sa ibabaw, yung sugar niya nagka-caramelize na. So may crunch, may crispy na nakagat. Pero, alam mo yung sobrang sarap na rin. Pero naiisip ko pa rin yung cream cheese na iyon. Sarap no? Naman yung Madeline. Ooh. Mas dense siya kaysa dun sa cream cheese saka sa mamon. A little drier than both, pero yung pagka-dry niya, ito yung hahabulan mo ng kape Tapos tamang-tama yung tamis niya. Ito sa tatlong natin musang ko, yung cream cheese talaga yung the best. Excited tuloy ako umuwi. Pagka-uwi, magkakape ulit para matimusan naman yung iba nila. Ayan, sakto-sakto. Kakabake laang ang aking nemesis. Pero yan, na-perfect ko na. Pain au chocolat. Yan. Ang storya daw na rin ay yung mga anak niya lagi naman daw nagpapabili doon sa BGC ng garne. Di gumawa na lang sila. Try natin. May init pa Wow. Grabe crispy and flaky yung chocolate. A little bittersweet pero mas nasa sweet side. Sarap din. Dito sa Luis Bakery, tinapay na pang community bakery o mga pastry na pang high-end na mga coffee shop ay panlaban. Parang cheesecake, no? Yung gitna. Sobrang lambot. Yung parang pinaka-pie. Ano ba ito tawag dito? Parang pie yung itsura pero sobrang lambot. Solid. Sana, na yung simula para talagang mapagpatuloy, ma-solidify
mas strengthen yung reputasyon ng Cuenca bilang home of the bakers. Kaya timusan nyo na, Luis Bakery. Sarap. Balita ko, meron tayong kailangan subukan bagong-bagong bukas laang. Barsoy ang pangalan. Tingnan nyo natin kung ano meron din. Uy, pares overload with rice. Kaya may mga silog meals din sila. Tapos mga for sharing. Uy, konti lang yung pagpipilian pero bawat isa ay panlaban. Pero considering na yung mga handa nila ay mga ating mga street food favorites, saka mga Filipino food, ang ganda ng ambience, oh. Nice. Lalaban din na rin sa mga mamahaling restaurants. Siyempre, hindi lang siya air-condition, pero okay naman. Malamig naman sa parting rin ng Cuenca. Presko naman. Yung klaseng rin yung sa Paris nila. Mukhang yung Paris nila yung style ng ano, parang style ng Retiro. Yung malapot. Pati naman yung sa kare-kare. Wow. Naka-ready na rin yung gulay. Oh. Bango. Amoy na amoy yung mani. Ah. Sa crispy kare-kare, ano yung nakalagay na karne? Alian po yan. Crispy nga naman. Ito po, ano po ito? Pork fillet. Ito yung kilayin. Pork kilayin Kapampangan. Ari ang si Ate Pat daw. Talagang Kapampangan. Legit Kapampangan. Siya ang parang pinaka-head chef dito. Yan po, ano po yan? Sisig. Sa sisig. Pork sisig. Kasi si Sisling. Yeah, medyo in-adjust nila yung recipe. Yung pinakasisig mismo, timplang Kapampangan, tapos nilagyan lang ng itlog. Mari na, kakain na tayo. Kami tatatlo naman kakain, parang naparami. Ako si Celso Marang. Tapos balita ko, sa inyo ho pinangalan ang Barsoy ho, kayo ho ang Barsoy. Oo nga ako sa ako. Ako nagpundar nitong lupang ito, kami mag-asawa. So, bakit ho Pinoy food ang naisipan ho ninyo sa kanang mga may-ari na ihanda dito sa Barsoy? Eh, ito ang number 1 tinatangkilik ng mga taga-Cuenca. Dito sa mga dishes ho na inahanda nyo ho dito, ano ho yung mga paborito ninyo? Ang number 1 paborito ko yung sisling sisig, yung crispy kare-kare, tsaka yung Paris. Pares ho. Sa mga kakain ho dito, ano hong tingin yung i-expect nila pag kumain ho sila dito sa Barsoy? Expect nilang masarap at lutong Pinoy. Yan. Ito isa sa mga pinakamahirap ko na pag-shoot. Ako'y takam na kailangan ko pang i-shoot. Pari na, sa wakas matitimusan na natin. Dito muna tayo sa Pares. Pares overload. First bite. Thank you, Lord. Yung sasa niya, mukha lang siya Pares Retiro, pero hindi ganun eh. Yung consistency ganun, pero yung lasa niya, nandun yung lasa ng star anise, tapos on the sweeter side siya. Kaya, eto medyo kakaiba yung lasa ng Pares ito. Kung gusto mo yung Pares na medyo panamis-namis, panalo to. Sa panga, sarap. Yan. Ito yung naamoy ko kanina, naambaw ng sarsa. Kung ano yung naamoy ko kanina, talagang heavy on the peanut flavor, tapos may konting tamis din. Tapos ang crispy nung lechong kawali. Lagyan natin ng alamang. Yung alamang yung magbibigay ng alat. Try naman natin yung sisig. Yung sisig niya, lasang-lasa ko yung yung liver flavor. Tapos savory. Hindi siya maalat, hindi siya maasim. Alam mo dito, Pinoy food siya, pero may kakaiba timpla yung mga dishes nila. Di na ako excited. Ari daw ay pork kilayin, Kapampangan. Yan, no? So, pork, tapos may nakikita ako liver. Try natin. Yung lasa niya, nasa salty side. Tapos may liver flavor din. Alam niyo yung lasa na yung gusto mo na titikman mo lang sana na walang kanin, pero talagang mapapakanin ka. Try naman natin ito. Dinakdakan. Tanyo naman kung gaano ka-creamy yan. Ang lambot ng karne. Muna mong malalasahan yung pagka-sweet niya,
yung creamy mayonnaise flavor, and then yan, medyo sisipa-sipahin ka pa konti-konti ng anghang, konting anghang, and then a little smoky flavor. Again, perfect with rice. Speaking of perfect with rice, bistek, syempre, yan natin ng sibuyas. Lambot, sweet, peppery. Yan naman natin to. Yung tapa na to, ganoon din, sweet, tapos may konting asim na konti. For 99 pesos, this is steal. Tapos siya, may libreng sabaw din sila din eh. Wow, sarap. Ngayon, ang hirap pumili ng top 3 din eh. Pero we're gonna try our best. Top 3, siguro, third place, itong Kilayin. Una, itatry mo siya kasi mga curious ka eh. Pork Kilayin, Kapampangan. Pero pag na-try mo, kaka-addict din. Second place, ito, itong pares. Although kakaiba siya sa nakasanayan ko, pares na hinahanap-hanap ko, ang sarap ng timpla. And ang pinaka-paborito ko, out of all the delicious dishes na nasubukan ko din sa Barsoy, aring crispy kare-kare. Yung crispy lechong kawali, at bilang mahilig sa kare-kare sauce na mapinat at masarap na alamang, this is a must-try along with the other dishes we've tried din sa Barsoy. Kaya timusan nyo na. Sinimulan natin ang ating Cuenca food trip sa isang overload lugaw. Tatapusin natin sa isang overload lomi din sa G2B Lomi House. Gano'n ka-overload, papakita ko sa inyo. Ang location niya, malapit lang sa simbahan niya na simbahan ng St. Isidore. Din nilang yan. Oh, banas na banas ay maglulumi. Shoutout, idol! Koy, banas na banas ay maglulumi. Kaya anhayin kailangan na rin dayuhin sa Jadi ni sa Cuenca. At malaki ang lumihan nila din ang Kalamoy Food Court. Patay na oras ngayon ay alas 4 at medyo mabanas. Maya-maya rin dadaming tao. Ari ang kanilang mga tinda. Bukod sa lumi, marami silang mga tinda din Kaya may mga rice mills nga sila Pero nandini tayo sa lumi at ari ang sinasabi kong overload. 430 pesos. Isipin nyo naman, mahal naman ang luming iyan. Ay, hintay na makita nyo kung gaano kalaki yan at gaano karami ang toppings. Yan ang ating mga maglulumi din Yan, dinilulutuin ng overload sa malaking kulyasi na rin. Kung hindi nyo naman kaya maglumi ng garning banas, yan, may mga pansip din naman sila din Ano ho rin ginagawa nyo, Are? Ito po ay super lomi. Super lomi? Ah, hindi pa yan yung overload? Hindi pa po. Yan. Super lomi pala ang yan. Ito po yung regular lomi natin. Ari ang regular lomi. Sa mga mahihinang nila lang, aring regular lomi ay busog ka na dyan, bigil ng tiyan mo. May mga kasama ka naman, ari super lomi ari, pero Good for 3 na po. good for 3. Good for 4, 3 to 4. Pero kita mo daming yan. Doon tayo sa overload, mas marami yun. Ayan. Ari yung lulutong pansit kanina parang kasarap. Kung pupunta ka ng handaan, garni ang dala mo. Isang araw po may order sa amin ito. 8 ganitong kalalaki. 8 gay ano? Aba, anong meron noon? Wala lang, pagkatuwaan lang daw. Yan, gisa na. Yung gisa nila, may mga pampalasa na rin. Grabe yung gisa pa lang, bango na. Yan, sumandok mo ng kaldo. Para pinakulo ang buto-buto. Nakakadagdag lasa yan sa lumi. Papasulakin lang yan. Tinitimplahan na. Dahil kung kaldo lang, ay kulang ang lasa noon. Kailangan pa yan ng mga pampalasa. Yan, nag-adobo na sila ng atay din. Parang nga pala ang pwede mo nang iulak. Nagbukas na ng bagong Mickey. Ilang kilong Mickey sa isang overload? 900 grams. Nilagay na Mickey. Kaya pala ang bilis sumula. Akala mo yung jet. Siyempre, loming Batangas. Lalagay niya ng itlog. Tapos, pampalapot na kasama. Kasama pala sa proseso yung pagtitimpla ng apoy, ano? Kasama pala sa technique yun, no? Rinig na rinig ng lapot
Ari pala ang malukong ng overload. Oh, dami. Siyempre yan, tatapingan pa yan. Kung sino man yung umorder ng 8 garne na hindi naman nag-imbita, eh hindi rin kita imbitahan din eh. Tatapingan na. Chicharon, dinudurog-durog ng kaunti. Kaunti lang. Buo-buo pa rin yan. Yung chicharon yung parang pinaka-base, ibang toppings para hindi lumubog. Pork tonkatsu. Saka nakatala, lumi na may tonkatsu. Again, saka nakatala, lumi na may cordon bleu. Papatas. Kikiam. Kung meron cordon bleu, ay meron din Shanghai. O, akala mo kayo nasa pestahan. Kasari, classic na topping yan sa mga lumi. Itlog. Yatay. Pero yung kaninang inaadubo eh. Akalain mo yung mga paborito mong ulam ay nasa luming aray. At syempre, Abatanggenyo Special, Rebusado. Yan. Ilan na ganang toppings yun? Hindi ko na nabilang. At aray, saan ka nakatala yung paborito mong tusok-tusok na street food na kwek-kwek ay toppings din eh. Yo. Bangis. Kayo na wala pang tao ngayon. Nagdadatingan ang mga mangangain. O, tunay naman na sinasabi ko, bigat tunay naman na sinasabi ko sa inyo, natatapusin natin ang ating Cuenca Food Crawl sa isang overload lomi at kita nyo, overload nga yan. At hindi basta-basta overload, kakaiba ang mga toppings din sa G2B Lomi House. Ko! Yan. Pag garne, ang tanong, paano natin babawasan na rin? Yun ang tanong. Ari naman G2B, matagal nang sikat din sa Cuenca kasi ang location niya, yun nga, malapit sa simbahan. Tapos, sa babalaang, sa paanan lang ng Mount Makulot. Eh dati, nung pinapayagan pa na umakyat sa Mount Makulot, pag-akyat nila ng bundok, pagbaba nila ng bundok, ay aring bundok naman na rin ang kanilang tatahakin. Pinagbawal lang the past few years yung pag-akyat sa Makulot for rehabilitation purposes. And of course, can't wait tayo na payagan uli na umakyat dyan. Sa ngayon, ari muna, just as majestic as Mount Makulot, ang Lomi Overload ng G2B. Siyempre, kuha tayo ng mga toppings, yung lumi, kwek-kwek. Yan. Yun, mga tayo, siyempre, wag natin kakalimutan. Natin ang rebusado. First bite. Thank you, Lord. Sarap ng rebusado. Tapos yung lomi niya, classic na Batangas lomi taste. Yung lalagyan mo pa ng ng sibuyas, kalamansi, saka toyo, saka sili. Buha tayo sa usawan. Ano yung sinasabing sa usawan? Ari ang magdadagdag lasa dyan. Yan. And again, lumi na may kwek-kwek, saka nakatala noon. Ano, tingin ko mga good for 6 to 8 na tao. Kaya yung kala mong mahal ay sulit naman pala. May naririnig akong liga doon. Pagkatapos ng laro, sigurado di na yung puntahan ng mga yan. Tonkatsu. Crispy. So pinakita natin sa ating Cuenca Food Crawl na ang Cuenca ay puno ng maraming masasarap na kainan. And for sure, marami pa akong di napuntahan. Kung may recommendation ba kayo, let me know in the comment section. Puntahan natin yan. At syempre, ang Cuenca ay kilala sa kanyang natural wonders tulad ng Mount Makulot. Hopefully, pag pwede na umakyat dyan, akitin din natin yan. Pero mamaya may pupuntahan tayo na isang natural wonder din. Doon natin tatapusin ang ating Cuenca Food Crawl. Abangan nyo, napakaganda to doon. Fried garlic. Yan, may atay. Sarap din yung atay ah. So, ina-expect ko na pag pwede na uling umakyat ng Mount Makulot, ay mas dadami ang customers din eh. Kaya kung ako sa inyo, pumunta na kayo at mag-Cuenca Food Crawl na rin kayo. At yan na, binanas na
Mamaya may pangontra tayo. Tayo maghahalo-halo din sa G2B. Yan, kita nyo, 3 na kaming kumain din. Ay, halos hindi nabawasan. Dami pa. So siguro kaya din siguro hanggang 10 tao din kaya. Dami namin takeout. Pero yan, binanas na. Ay di tayo may pangontra yung halo-halo nila. Kita nyo, looks good din yung halo-halo. Iniman muna natin para mabawasan. Yung melon na nalasahan ko Yan. Kapong leche flan sa kanong ube Para yung perfect ending. Isang overloaded na halo-halo sa overload na lomi. Di na tayo mag-outro sa Lumampaw View Deck din sa Cuenca. Bakit di na tayo mag-outro? Ay, diting ni. I think ni ang view sa view deck na are. Wow! A view of the Taal Lake. At ang daming tumatambay din mga nagre-relax, babanding. Tapos ngayon, malapit-lapit ng sunset. Balita ko maganda rin ang sunset din Kung hindi ako nagkakamali, alitagtag na area. Kung may recommendation kayo ng kainan dyan, let me know in the comment section. Ililista natin yan. Tapos din yan, medyo kita rin din ang Mount Bacolod. Di na natatapos ang ating Cuenca Food Crawl pero hindi pa dito natatapos ang food trip natin. Samahan nyo ako sa journey ko na kainan ang lahat ng 34 ng cities and municipalities din sa Batangas. Click nyo din sama-sama tayo doon. Siyempre huwag kakalimutan, click on the subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa mga future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.